Mr. Lu, sa pagkapanalo ng proyektong ito, ibibigay sa iyo ng matanda ang lahat ng negosyo sa ibang bansa. Siyempre, Ang mga mayayamang anak sa Haishi, hindi man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ni Mr. Lu. Tito, anong ginagawa mo dito? Darating ang tita mo mamayang gabi. Tita? Nag-asawa ka na? Uy. Kung makita niya ang gulong ito, mas mabuti pang hindi ka manatili sa Haishi bukas. Sino kaya iyon? Si Mr. Lu ay hindi man lang tumingin sa alinman sa mga sosyalitang ito sa Haishi. Oh, Mr. Lu, hindi mo ba talaga alam? Nag-asawa ang tito mo? Ang mga gawain ng tito ko? Paano ako maglalakas loob na magtanong? Maglinis ka agad. Sabi ni Mr. Lu, hindi dapat makita ng tita mo ito. Sige, lumabas kayo. Yuan? Ikaw ang dati humabol kay Mr. Lu parang baliw na babaeng iyon. Sa dormitoryo nagsindi ng mga kandilang hugis puso sa harap ng buong paaralan at tinanggihan ni Mr. Lu. Kung gusto mong bumalik, sabihin mo lang. Kahit na nakagawa ka ng isang malubhang krimen noon, maaari ko pa ring bigyan ka ng pagkakataon. Alisin mo ang kamay mo. Nagtatemper ka na ngayon. Yuan, tumigil ka sa pagpapanggap. Alam ng lahat sa Haishi kung gaano kakaawa nung hinahabol mo ako noon. Ngayong bumalik ka, hindi ba para lang hanapin ako? Ang pagbabalik ko ay walang kinalaman sa iyo. Huwag kang assuming Kung wala ako sa puso mo, bakit ka bumalik? para walisin ang libingan mo. Yuan, paano ka nangangahas magsalita ng ganyan? Hindi ka marunong makontento. Uy, huwag kang umalis. Hindi tayo nagkita sa loob ng 5 taon. Mag-usap tayo. Anong dapat ikatakot? Bitawan mo. Paano kung hindi? Takot na ibunyag ko lahat ng iyong maruming sikreto? Aray, masakit. Lucian, 5 taon at hindi ka pa rin marunong magpigil. Pero ngayon, hindi na ako yung taong mahahawakan mo pa. Una, bumalik ako para sa trabaho. Pangalawa, narito ako ngayon para sunduin. Ang aking asawa at umuwi. Ang singsing na ito ay eksaktong katulad ng kay Mr. Lu. Imposible. Talagang imposible. Mr. Lu, maaring siya ay ang tita mo. Mr. Lu, yung singsing niya, pareho lang sa singsing ni President Lu. Wala yun. Baliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Ang pinuno ng Hailu Group. Yung lalaking nagkakahalaga ng bilyon, pakakasalan siya? Pero yung singsing, Ano yun? Siyam, libreng padala sa Taobao. Kahit saan meron. tama. Si Mrs. Lu ay dapat mayaman, anak ng mayamang pamilya. Isang tunay na babae mula sa marangal na angkan. Mr. Lu, bakit sa tingin mo nagpapanggap siya? Bakit? Para makuha atensyon ko. Siyempre. Kung totoong may asawa siya, isusulat ko ng baliktad ang pangalan ko. Pero sabi ni President Lu, darating daw ang tita mamayang gabi. Ano? Paano kung siya talaga? Bobo ka ba? Kung pinakasalan siya ng tiyuhin ko, tatawagin ko na siyang tita ngayon. Luluhod ako at magmamano ng 3 beses. Tama. Sobra lang ako nag-iisip. Yung tulad ni Yuan, hindi karapat-dapat magdala ng sapatos ni Mrs. Lu. Oh, si Yuan. Alam ng buong lungsod na baliw ka sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Bumalik ka mula sa digmaan at ang katawan mo hindi na kasing payat ng dati. Ang balat mo ay magaspang. Pero kung gusto mong mapabilang sa pamilya ko, kahit mag-ayos ka naman. Tulad ngayon, paano kita mailalabas para ipakilala sa iba? Pero kung isa sa alang-alang ang pagiging tapat mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mabait ka sa akin, baka isang araw. Tino ka na ba ngayon? Kung hindi, pwede kitang basain ulit. Baliw si Yuan. Siya nga pala, nabayaran ko na ang bill. Kasi, ang mga tulad mo hinding-hindi magiging matagumpay. Ang pagpapakain sa'yo parang abuloy. Mr. Lu, okay ka lang? Sabi niya may asawa na siya. Yuan, suot mo pa rin ang singsing na ibinigay ko sa'yo. Sino ang pinakasalan mo? Mahal, sobra kitang namiss.
Hindi ba't nagkahiwalay lang tayo 2 oras ang nakalipas? 2 oras at 48 minuto. Bakit ang tagal? Kailangan kong harapin yang mahal mong pamangkin. Kumusta? Nasaktan ka ba nila? Mukha ba akong tao na nasasaktan? Umuwi na tayo. Sabihin mo sa akin kung gaano ka kagaling kanina. Lunok. Anong nasa isip mo? Wala, pagod lang. Kaya sa pribadong kwarto kanina, ano ba talaga ang nangyari? Nakilala ko si Lucian. Inaapi ka ng lalaking yon, di ba? Kung ginugulo ka niya, papahawakin ko agad siya. Hindi. Tingnan mo ako. Asawa mo mukha ba akong madaling apihin? Nakita ko lang. Ilang tao na ayaw kong makita. At nakarinig ng mga bagay na ayaw kong marinig. Pero okay lang. Nasa nakaraan na iyon ngayon. Mahal, alam kong may bumabagabag sa'yo. May mga bagay na ayaw mong talagang malaman ko, pero asawa mo ako. Ang problema mo ay problema ko. Saka, Zaye. Kumusta na ang pagpaplano ng kasal? Ang petsa, mga imbitasyon, ang damit pang kasal. May 1 buwan pa bago matapos ang damit. Mabuti. At sa susunod na linggo, pupunta ako sa Lu Corporation bilang tagapayo ng proyekto. 1 buwang kontrata. Lu Corporation? Yung kay Lucian? Oo, kumpanya ng tangang pamangkin mo. Bakit? Hindi karapat dapat sa'yo ang basurang yan. Sangay lamang iyan. Sa punong tanggapan ka dapat pumunta. Pupunta ako doon para lang ayusin ang ilang natitirang bagay. Zaye, bigyan mo ako ng panahon. Tatayo ako sa tabi mo nang may dignidad. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan ng matagal. Luxun, Lumanman. 5 taon na ang nakalipas, binigyan mo ako ng tiket ng eroplano. Ipinadala mo ako sa lugar ng digmaan upang mamatay. Ngayon bumalik ako para ilibing kayo. Oy, Yuyuan, ito si Lucian. Bakit hindi mo pa tinatanggap ang kahilingan ko ng pagkakaibigan? oh, Ikaw talaga ay may asawa na, pero narinig ko na ikaw. Lu, simula ngayon, maliban kung may kinalaman sa trabaho, huwag mo akong gambalain. Para sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, makipag-ugnayan ka sa akin sa pamamagitan ng email. Nandito na ba lahat? Simulan na natin ang pulong. Lu, kulang pa tayo ng isa. Ang bagong consultant ng proyekto. Yuyuan. Talaga bang nagtatrabaho ka rito? Lu, ako ang bagong consultant ng proyekto. Maaari na nating simulan ang pulong. Teka. Consultant Yu, maligayang pagdating sa Lu Group. Pero bago magsimula ang pulong, may tanong ako sa iyo. Sige, magpatuloy ka. 5 taon na ang nakalipas, ibinunyag mo ang mga trade secret ng grupo, Lu, at pinalayas ka sa High City. Alam ito ng lahat sa industriya. Ngayon bumalik ka bilang consultant. Wala ka bang dapat na paliwanag sa lahat? Ikaw ba mismo ang nakakita ng ebidensya mula 5 taon na ang nakalipas? Ako. Sumali ka ba sa proseso ng proyekto? Ikaw ba ang humawak ng mga datong iyon? Lumanman, hindi mo nakita ang anuman. Wala kang sinalihan at naglakas loob ka akong tanungin sa publiko? Tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, kung mayroon kang mga pagtutol, maaari mong suriin ang mga file. Kung wala, mangyaring umupo. Simulan na natin ang pulong ngayon. Man, umupo ka. Yuyuan, teka lang. Okay, simulan na natin. Para sa paksa ng Battlefield Finance, ang plano ko ay Yuyuan. Ano ba talaga? Yuyuan, alam ko na. May binabala ka talaga. Itong kotse ay kay Tito. Ano ang problema? Kuya, hulaan mo kung ano ang nakita ko. Sabihin mo sa akin. Tiyak na may itinatago si Yuyuan. Tulad ng ano? Sinundan ko siya kahapon at nakita ko siyang sumakay sa isang kotse. Bakit mo siya sinundan ng walang dahilan? Hindi iyon mahalaga. Hulaan mo kung kaninong kotse iyon. Kay Tito.
Mali ang nakita mo. Imposible. Kilala ko ang kotseng iyon. Alam ko pa ang plaka. Kay Tito iyon. Imposible. Anong katayuan mayroon si Tito? Anong katayuan mayroon si Yuyuan? Ang isang tulad niya ay ang pinakamaraming makikilala ay ang driver ni Tito. Pero, Kalimutan mo na. Tigilan mo ang pag-aalala. Bumalik ka sa trabaho. pagsisisihan mo ito. Kotse ni Tito. Yuyuan, bakit ka sumakay sa kanyang kotse? Hoy, may nahanap ka ba? Naghahanap pa. Ang mga file ni Yu Yuan mula sa nakaraang 5 taon ay medyo malawak. Nasa mga war zone siya. Marami sa mga file ay naka-encrypt. Diyos, tulungan mo si Yuyuan. Pakiusap huwag kang makisali sa Tito na iyon. Kahit ano. Hampa, hindi ka naniniwala sa akin, kuya. Saka ako na mismo ang mag-iimbestiga. Yuyuan, mas mabuti kung wala akong makita sa iyo. Kapag nahuli kita sa kamera, ebidensya na nilalandi mo si Tito. Saka tingnan natin kung magpapaka-inosente ka pa. Tapos hahamakin ka ni kuya at wala kang magagawa kundi umalis ng palihim sa Haishi. Hemp. Lumanman. Higit impatient ka pala kaysa sa inaakala ko. Sinusundan ako ni Lumanman. Ano? Ikatlong araw na ngayon. Sinusundan niya ako pagkatapos ng trabaho, araw-araw. Gusto mo bang paalisin ko siya? Hindi na kailangan. 3 taon na ang nakalipas. Yung mga bagay na pinaratang niya sa iyo, hindi pa natin siya napatotohanan. At ngayon, naglakas loob siyang magpasunod sa iyo? Hayaan mo siyang sumunod. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na passive tayong maapektuhan, mas mabuting manguna tayo dahil gusto niya akong mahuli sa akto. Bigyan natin siya ng dapat mahuli. Bakit? Yuyuan, yang matalinong ulo mo. Sayang, at hindi ka nagsusulat ng nobela. Kaya, makikipagtulungan ka ba? Utos ng asawa, pangako kong makikipagtulungan. Uy, mahal. Tapos na ako sa trabaho. Papunta na ako ngayon. Aha, Yuyuan, may nangyayari nga. Tingnan natin kung sinong ibang lalaki ang kinakasama mo. Ang French restaurant sa City Center. Pero, saan ba talaga sila pupunta? Yuyuan, sa pagkakataong ito, nahuli na kita. City Center, Eddie Wow, French restaurant, ha? Hintayin mo lang mahuli kita sa akto. Saka tingnan natin kung magpapanggap ka pa sa harap ni kuya. Nakagat na ng isda ang pain. Gaya ng pinlano ko. Yuyuan, talaga namang nakipagkita ka sa lihim na lalaki, ha? Buisit, bakit hindi ko makuha ng malinaw ang mukha niya? Pinunasan pa ng lalaki ang bibig ni Yuyuan. Ang intimate. Tiyak na hindi lang sila magkaibigan. Ang pangangatawa ng lalaki, ang damit, parang si Tito. Imposible. Hindi kailanman si Tito pipili ng lugar na ganito para kumain. Baka nananaginip lang ako. Sino kaya yon? Sa pagkakataong ito, huhulihin ko sila ng may ebidensya. Uy, bro, may alam akong masama tungkol kay Yuyuan. Nakita ko siyang kumakain kasama ang isang lalaki. Sobrang intimate. Tiyak na hindi lang magkaibigan. Si Yuyuan ay kumakain kasama ang isang kaibigan. Normal lang yun, di ba? Sige, kung wala kang importante, ako. Hindi, bro. Hindi mo ba sinabi na gusto ka niya? Hindi mo ba sinabi na ang singsing niya ay para sa iyo? Ayaw mo bang makita kung sino ang kasama niyang kumain? Sige, halika tingnan. Nasaan siya? Sa mesang iyon. Tara, dadalhin kita doon. Bilisan mo. Baka umalis na sila mamaya. Yuyuan. Alam kong nandito ka. Sino ito? Hindi mo ba kami pakikilalanin? Anong pagkakataon? Nandito rin pala kayo. Yuyuan, ano ang nangyayari? Huli ka sa akto at hindi ka man lang nataranta.
Pagkakataon, hinanap kita. Hindi mo ba sinabi na may asawa ka? Kaya sino itong ibang lalaki? Nandaraya ka sa asawa mo? Wala ka bang hiya? Tito, Tito? Ibang lalaki? Pandaraya? Luman, ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan. Yuyuan. Isang hindi pagkakaunawaan lang yan. Tito, anong ginagawa mo dito? Kung saan ako kumakain, kailangan ko bang magulat sa iyo? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May mga gagawin kami. Aalis na kami. Hoy, sandali. Luman. Sabi mo lang, kumakain ng palihim. Ano yon? Tito, hindi ko talaga alam. Akala ko, Anong akala mo? Tito, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Manman. Nag-aalala lang siya sobra-sobra. Luman. Masyado kang magaling sa imahinasyon. ikaw, Pero dahil nandito ka na, perpekto. Tingnan mo. Ang tampok ng LuCorp ngayong buwan ay Battlefield Finance. Si CEO Lu mismo ang nag-i-interview sa akin. May problema ba? interview. Nag-i-interview ka. Ano ba? Ano ang akala mo? Lusong, isa ka ring shareholder ng LuCorp. Dapat alam mo ang direksyong estratehiko ng kumpanya ngayong buwan. Ang proyektong Battlefield ang focus ngayong taon. Bilang isang war correspondent, ang ma-invite para sa interview ay napakamakatwiran. Well, syempre alam ko yun. Mabuti? Akala ko wala kang pakialam sa negosyo ng kumpanya. Ganun lang. Yuyuan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Luman. Tito, Luman. Masyado ka bang walang ginagawa kamakailan? hindi. Medyo busy ako sa trabaho. Busy? Busy na busy para sumubaybay sa isang mamamahayag? Busy na busy para pumunta sa restaurant? May dahilan para dito. Luman. Sinusuportahan ka ng LuCorp para lumikha ng halaga. Kung ganoon talaga ang iniisip mo, maaari mong ibigay ang iyong shares sa mga nangangailangan. Pasensya na, Tito. Talagang pasensya na, alam kong mali ako. Masyado lang akong nag-alala para sa kumpanya. Natakot ako na baka may manakit sa kumpanya. Manakit sa kumpanya. Tito, hindi mo alam. 5 taon na ang nakalipas, si Yuyuan ay tinanggal dahil sa pagtagas ng mga sikreto ng kumpanya. Tiyak na bumalik siya para maghiganti. Ang paglapit sa iyo ay may nakatagong motibo. Manman, Kuya, Tito, huwag kang magpalinlang sa kanya. Ang ginawa niya noon, alam ng lahat sa industriya. Ngayon bumalik siya tiyak na para nakawin higit pang mga lihim ng kalakalan. Ang tulad niya ay hindi karapat-dapat na nasa LuCorp. O interviewin mo. Tapos ka na ba? Oh. Siya. Hayaan mong magsabi ako ng ilang bagay. Una, ang pagdagas 5 taon na ang nakalipas, totoo o hindi, ay hindi alam. Pangalawa, ang aking pakikipagtulungan sa LuCorp ay limitado sa battlefield media at financial public opinion. Hindi kasama ang mga pangunahing sikreto ng LuCorp. Pangatlo, Lumanman. Walang anumang ebidensya, basta-basta mo naaakusahan ng iba. Kulang ba sa pangunahing paggalang? Aw, may konsensya kang nagkasala? Yuyuan, huwag mo akong siraan. maling akala lang. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Manman, humingi ka ng tawad kay Yuyuan. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Nandito si Tito. Tama, pasensya na. Ano sinabi mo? Hindi ko narinig. Pasensya na. Sapat na ba iyon? Kailangan mong baguhin ang iyong pag-uugali. Ginoong Lutara na. Kuya, bakit hindi mo ako sinuportahan kanina? Suportahan ka? Paano ko gagawin iyon? Nandito mismo si Tito. Ano ang inaasahan mong sabihin ko? Pero sila, malinaw na nagpapanggap sila. Anong tampok na artikulo? Anong panayam? Tiyak na may nangyayari sa pagitan nila. Pero inihanda na nila ang script ng panayam at handa na lahat. Ito ay opisyal na usapin. Manman, alam kong mabuti ang intensyon mo para sa akin. Pero ang bagay na ito, hayaan mo na lang. Kaya hahayaan mo na lang. Hindi ba sinabi mong mahal ka pa ni Yuyuan? Hindi ba sinabi mong suot niya ang singsing, naghihintay sa'yo? Eh ano naman ang tungkol sa kanya at kay Tito? Ang babaeng tulad niya, napakabago-bago, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Dahil mahal na mahal niya ako, pumunta siya sa LuCorp para interviewin si Tito. Hindi ba ang layunin niya ay lumapit sa akin? Kuya, Tama na. Huwag ka nang magsalita. Yuyuan. Nakaiwas ka sa gulo ngayon. Pero maghintay ka lang. Siguradong mahuhuli kita sa akto.
Pagkatapos, makikita natin kung paano ka mamamatay. Yuyuan, patay ka na. Sulit ang mahabang pagbabantay. Ngayon kailangan kong ipakita kay kuya kung paano mo naakit si Tito. Kuya, nakuha ko ang litrato. Sa pagkakataong ito, talagang nahuli ko. Ano na naman ang nahuli mo? Tingnan mo mismo. Nakita mo? Itong babae ay si Yuyuan. Itong lalaki, kahit kalahati lang ng mukha niya ang nakuha ko. Pero tingnan mo ang pangangatawan, ang damit, ito si Tito. Kuya, si Yuyuan ay isang babaeng maluwag ang moral. Para makapasok sa pamilyang Lu, gagawin niya ang lahat. Bukod dito, si Tito ay walang babae sa mga nagdaang taon. Si Yuyuan ay hindi naman pangit. Pareho silang nasa kasagsagan ng kabataan. Ngayon, matibay na ang ebidensya. Pag-isipan mo mismo. Yuyuan. Nagpapahirap ka. Sobra na. Hindi na masaya. Ang babaeng gustong pumasok sa pamilyang Lu, dapat dalisay at malinis. Ano? Yuyuan. May sasabihin ako sa'yo. Tumigil ka diyan. Bitawan mo ako. Yuyuan. Ginagawa ko ito para sa'yo. Sa tingin mo, sa paglapit mo sa tiyuhin ko, makakapasok ka sa pamilya Lu? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Yuyuan, pakinggan mo ang payo ko. Alamin mo ang iyong lugar. Ano ang estado mo? Ano ang estado ng tiyuhin ko? Ang paglapit mo sa kanya? Ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa'yo? Kinong Lu, kung may sakit ka, magpatingin ka. Huwag mong gambalain ng iba sa oras ng trabaho. Yuyuan, payo ko lang. Dahil gusto mong mapangasawa ang pamilya Lu, ayusin mo ang iyong sarili. Huwag kang masiraan ng pangalan at huwag mo akong ipahiya. Lusun, ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Anong klaseng tao ang tiyuhin ko? Siya ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Lu Group. Malamig at walang awa. Ginagamit niya ang babae at itinatapon. Isang tulad mo, paano kang maglalakas loob na lumapit sa kanya? Sa kanyang paningin, ikaw ay. Lusun, sino ka ba? Bakit mo ako inuutusan? Yuyuan, pinalo mo ako? Sinasabi ko sa'yo, kung sino ang kasama ko, at kung sino ang nilalapitan ko, ay wala kang pakialam. Anong karapatan mong magsalita tungkol sa akin? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala ka sa akin? 5 taon na ang nakalipas, noong pinalayas mo ako sa pamilya Lu, hindi ka nag-alala noon. Sa loob ng 5 taon na ito, noong nawawala ako at itinuturing na patay, hindi ka nag-alala. Ngayong bumalik ako, bigla kang nagmamalasakit? At, pakinggan mo akong mabuti. Kung anong klaseng tao si Lu Zaye, mas alam ko kaysa sayo. Wala kang karapatang magsalita rito. Yuyuan, huwag kang walang utang na loob. Anong klaseng tao ang tiyuhin ko? Sa tingin mo, totoo siya sa'yo? Ulitin mo? Sabi ko, lumayo ka sa tiyuhin ko. Nakita na niya ang lahat ng uri ng babae. Sa tingin mo, totoo siya sa'yo? Isa ka lang. Lucian, nakakaawa ka. Kuya, anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka ba ni Yuyuan? Wala yon. Masyado siyang mayabang. Para sa ikabubuti mo naman iyon. Pinalo ka pa niya. Wag na. May kailangan ka ba? Tinawag tayo ni tatay. Gusto niyang umuwi tayo sa lumang bahay bukas para sa hapunan. Sabado niya, dinala ng tiyuhin ang asawa niya. Si Yuhin? Asawa? Inom ka. Salamat. Si Lucian ay naghahanap sa'yo sa kumpanya kanina. Paano mo nalaman? Alam ko lang. Si Lucian ay nag-away ngayon. Sinampal ko siya. Buti naman, Bakit hindi mo ako tinanong kung bakit ko siya sinaktan? si Yuyuan ang priority ko. Ang asawa ko ay nanggugulpi. Hindi niya kailangan ng dahilan. Oy, ang kapal naman ng mukha ni Lucian. Tingnan ko kung masakit ang kamay mo. Lu Zaye, Tama nga. May sasabihin ako sa'yo. ano yon? Ang tatay ni Lucian ay nagsabi,
Pupunta tayo sa ancestral home ng Lou para kumain. Gusto niyang makilala ang asawa kong hindi pa nila nakikita. Kung ayaw mong pumunta, pwedeng mag-excuse ako para tumanggi. Yeah. Gusto mo bang pumunta ako? Yuan. Nasabi ko na sa'yo dati, nasa panig mo ako. Kung gusto mong pumunta, sige. Kung ayaw, huwag. Sige, pupunta ako. Talaga? Sigurado ako. Hindi ako pwedeng laging nasa likod mo. Ang nangyari 5 taon na ang nakaraan. Kailangan kong harapin ito mismo. Ang pamilya Lu, maaga o huli, kailangan kong pumasok doon. Yuan. Aye, huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Ang asawa ko ay ang pinakamahusay. Luzon, Lu, Man. Hihintayin ko kayo. Saye, ilang araw ka nang nakauwi at hindi ka pa umuwi para bumisita. Busy. Busy? Masyadong busy para umuwi? May mga ginawa ako. Tatay, tito, may mahalaga siguro siyang mga bagay. Huwag kang magalit. Mahalagang bagay? Anong mahalagang bagay? Mas mahalaga kaysa umuwi? Paggugol ng oras sa asawa ko. Ano? Sino siya? Anak ng aling pamilya? Hindi siya galing sa kilalang pamilya. Isang ordinaryong tao lang. Ordinaryo? Zaye, ano ang estado mo? Pwede mo bang pakasalan ang isang babaeng ordinaryo? Kung sino ang pakasalan ko, ako ang may karapatan. Siya nga pala. Asyun, hindi ka na bata. Kailan? Magkaka-girlfriend ka? At dadalhin mo sa bahay? Ako. Hindi ako nagmamadali. Hindi nagmamadali. Ilang taon ka na ngayon at hindi ka pa nagmamadali. Tingnan mo ang tito mo. Hindi gaanong mas matanda sa'yo. May asawa na siya. Ikaw? Ako. Tigilan mo na yang ako. Simula bukas, magba-blind date ka. Ang asawa ni Lu Zaye. Hindi pa nga nakikita. Ano bang ipinagmamalaki niya? Buti naman. Darating si Yu Yuan. Siguradong ililigtas niya ako. At least marunong siyang makisama. Nandito ka na. Medyo matrapik. Ipakilala ko kayo sa lahat. Ang asawa ko, Man. Luzon, tawagin mo siyang tita. Ano? Hindi mo ba ako matawagan? Tito. Tita? Tita, Umupo ka. Kukuha ako ng pagkain para sa iyo. Siya, Zaye, kayo dalawa. Gaano na katagal ito? 2 taon na. 2 taon? Itinago mo sa amin sa loob ng 2 taon. Ako ang nagpapasya sa sarili kong kasal. Anong ibig mong sabihin na itinago? Ikaw, tito, ikaw at si Yuyuan. Paano kayo nagkakilala? Sa larangan ang digmaan. Larangan. Ng digmaan. Ang lalim ng pinagsamahan. oo, ganoon nga. Man, ang dahilan kung bakit kami napunta sa larangang iyon at muntik nang mamatay, lahat ng iyon ay pinlano ng inyong pamilya. sige. Kain muna tayo. Eto, Yu Yuan. Kumain ka ng gulay. Pasensya na. Si Yuan ay allergic sa karot. Kailan pa ako naging allergic sa karot? Ngayon lang. Siya? Pasensya na, kuya. Allergics ako sa karot. At ikaw, Lucian, hindi mo ba siya matawag na tita? Kailangan ba kitang pauwiin para mag-aral ulit ng asal? Oo. Hindi ko naisip ng mabuti. Tita. Talagang magkakasabay, di ba? Dati nang pumunta si Yuyuan sa pamilya Lu. Noong panahon na iyon, financial reporter ka pa. Oo, 5 taon na ang nakalipas. Minsan, akong pumunta. Naalala ko na ngayon. Ikaw yung nangungunang reporter. Noong panahong iyon, parang malapit ka kay Aksun. Tatay, ang galing ng memorya mo. Noon, araw-araw siyang pumupunta sa Lucorp. Sobrang maalaga siya sa kapatid ko. Pero ngayon, tita ko na talaga siya. Ate Yuyuan, noon, bakit ka biglang pumunta sa Warzone? May nangyari ba? Naalala ko. Tungkol ba yun sa paglabas ng trade secrets? Lu Man. Tito, ginagawa ko ito para sa pamilya Lu. Paano kung si Ate Yuyuan masisira ang reputasyon ng pamilya? Yuyuan, ano bang gusto mong gawin? Ito ang pamilya Lu. Binabalaan kita. Lumanman, mukhang sabik na sabik ang banggitin ng nakaraan. Gusto mo bang linisin ang pamilya o naghahanap ng personal na pakinabang? Lumanman, si Zayi at ako ay sunod-sunod na pumunta sa Warzone.
Pero may taong maayos na pumasok sa core management ng Lu Corp. Manman, sabihin mo sa akin, sino kaya yon? Yu Yuan, ano bang gusto mong gawin? Nagtanong lang naman ako. Bakit ka masyadong naiinis? Si Yuyuan ang asawa ko. Siya ang legal kong kasama. Sinumang may problema sa kanya, may problema sa akin. Pero kung malaman ko na may nagbabalak sa likod, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Sige, sige. Pamilya tayong lahat. Hindi na kailangan yan. Manman, bantayan mo ang iyong dila mula ngayon. Oo, tatay. Yuyuan, ngayong ikaw ay pumasok na sa pamilyang Lu, may ilang bagay akong kailangang sabihin ng maaga. Sige, magpatuloy ka. Una sa lahat, yan, ano ba tawag doon? Ang iyong trabaho bilang war correspondent. Dapat mong ihinto sa lalong madaling panahon. Isang babae na nagpapaikot-ikot sa mga mapanganib na lugar araw-araw ay talagang hindi angkop. Kung makalabas ang balita, iisipin ng mga tao na ang pamilyang Lu hindi man lang kayang suportahan ang manugang na babae. Pangalawa, dahil nag-asawa ka na sa pamilyang ito, dapat mong unahin ang pamilya. Si Zaye ay abala sa trabaho, kaya kailangan mong maging maunawain. Alagaan mong mabuti ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang etiquette na kailangan mong matutunan at ang mga patakaran na kailangan mong maunawaan, simulan mo ng pag-aralan. Huwag kang lumalabas at nagpapakita palagi o kaya'y magchichismis ang mga tao. Tapos ka na ba? Ano, may problema ka? Oo, mayroon. Una sa lahat, hindi siya mag-quit sa trabaho niya. Pangalawa, kalayaan niya ang gawin ang anumang gusto niya. Ganap kong iginagalang ang aking asawa. Kung sino man ang magpumilit na gawing malaking issue, hindi rin ako madaling daigin. Lu Zaye, ano ba ang ugali mo? Si Yu Yuan ang asawa ko. Hindi siya aksesorya ng pamilya Lu. Linawin ko ngayon. Kung ano si Yu Yuan, iyon din ako. Kung sino man ang magpapalungkot sa kanya, gagawin ko ring malungkot ang mga iyon. Lu Zaye, ikaw, para sa isang babae, naglakas loob kang magsalita ng ganito sa akin? Hindi para sa babaeng ito, kundi para sa asawa ko. Sa tingin ko ang hapunang ito ay hindi na kailangang ituloy. Tara na. Yuyuan, pinakasalan mo ba talaga si Tio? Pero bakit? Suot mo pa ang singsing na ibinigay ko sa'yo? May nararamdaman ka pa sa akin, tama ba? Mahusay! Yuyuan, halika rito. Tiyak na darating siya para tulungan ako. Hindi. Paano naman si Yuyuan biglang nag-asawa ng Tio? Sa nakalipas na 5 taon, maraming dapat nangyari. Hoy, Laoju. Tulungan mo akong maghanap ng impormasyon. Mas detalyado, mas mabuti. Hoy, may nahanap ka ba? Ginoong Lu, sabi ng opisina ng arkibo na nagkaroon ng system upgrade at lahat ng lumang recording ay na-overwrite. Walang kahit anong clue. Na-overwrite? Sino ang nag-authorize ng upgrade? Hindi rin ako sigurado. Malamang inayos ng upper management. Kung hindi, walang permission ng regular staff. Sige, nakuha ko na. Hoy, nahanap mo ba ang mga tao? Ginoong Lu, lahat ng relevant personnel ay nag-resign at nawala ng walang bakas. Nako, ang kapatid ko ay nagsimula ng mag-imbestiga kung ano ang nangyari noon. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Ang kapatid ko ay nagsimula ng mag-imbestiga. Sandali na lang. Ako ang nagulat noon. Hindi ako basta-basta maghihintay. Yu Yuan, hindi ba ikaw ang nagpapakilalang war correspondent? Gagamitin ko ang pagkakataong ito para sumikat ka. Uy, Chen, ako ito. May alok ako. Tulungan mo akong sirain ang isang tao. Ang war correspondent ay si Yu Yuan. Gusto ko siyang masira. Walang problema. Ito ang espesyalidad ko. Pero ang presyo, Doble ang presyo. siya. Deal. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Yu Yuan. Tingnan natin kung paano ka babangon sa pagkakataong ito. Pinalayas na kita noon.
Kaya kitang palayasin pang muli, pangatlong beses. At sirain ka ng tuluyan. Tingnan natin kung ang tito at kapatid ko ay gusto ka pa rin. Sa oras na iyon, kailangan mong lumabas ng Haishi, ng palihim, at huwag nang mag-isip na bumalik. Naku, nakita mo ba ang balita? Anong balita? Yuyuan, alam mo, yung bagong consultant, may nagpo-post online na noong nag-uulat siya sa giyera, pinabayaan niyang mamatay ang isang tao para makakuha ng eksklusibo. Tingnan ko. At ito, sabi niya ay sangkot sa mga lokal na militanteng grupo sa kahina-hinalang paraan. Imposible. Ang daling akalaing inosente siya. Hindi mo talaga alam kung ano nasa puso ng isang tao. Kaya pala, nanalo siya ng maraming award, nakipagtalik siya para umangat. Reporter Yu. Yuyuan, nagchichismis lang kami. Hindi ka naman galit, di ba? Luman man, 5 taon, at ang iyong mga taktika ay napaka-cliche pa rin. Ang parehong bitag, ako, si Yu Yuan, ay hindi mahuhulog dito sa pangalawang pagkakataon. Hindi? Narinig niya lahat yon, di ba? Narinig niya at kalmado pa rin. Nagpapanggap lang yan. Man, sang-ayon ka, di ba? Talaga, Yuyuan, magaling siya sa pag-arte na mas banal kaysa sa iba. Mahal, anong meron sa online? Nakita mo ba? Oh, Hindi ka galit? makakatulong ba ang magalit? Masyado pa yata akong mabait. Mahal, teka lang. Pupunitin ko lang ang mga bibig nila. Tawag mo yon sa mabait? Marunong ka talagang magpuri sa sarili. Hoy, ayi. Sandali, hayaan mong kumalat ang mga chismis. Bakit, mahal? Luman man desperado na siya. Ibig mong sabihin, Nalaman niyang iniimbestigahan siya ni Lucian? Kapag nasulok ang kalaban, gagawin niya ang lahat. Gusto niya akong sirain muna. Ipinapakita niyang may kasalanan siya. At kung mas nababalisa siya, mas marami siyang pagkakamali. Hayaan mo siyang tumalon. Kung mas mataas ang talon niya, mas matindi ang bagsak niya. Para sirain, kailangan mo munang gawin itong galit. pero nasasaktan ako. Luxun, lumanman. Kung ano ang utang nila sa akin, at kung ano ang utang nila sa iyo, babawiin ko ng paunti-unti. Oy, narinig mo na ba? Yung bagay na sinabi niya sa'yo? Siguradong hindi ito batay sa kakayahan. At matapang pa siyang pumasok sa trabaho? Kahit ang daming bash online? Ang kapal ng mukha. Kung ako yan, nagtago na lang sa bahay at hindi na lumabas. Oy, ano sa tingin mo? Totoo ba yung mga chismis online? Baka publicity stunt lang yan? Man, ang naive mo talaga. Yung mga online na yan, siguradong totoo. Kung hindi, pagkatapos ng ganito katagal, bakit hindi pa siya lumalabas para magpaliwanag? Yuyuan, mukha kang maganda ngayon. Nakakaluwag. Yung mga chismis online, hindi ka naman naapektuhan, di ba? Anong gusto mong sabihin? Nag-aalala lang ako sa'yo. Kasi, ang lakas ng pagkalat, baka magmuna kang magpahinga ng ilang araw sa bahay. Hindi na kailangan. Yuyuan, magkunwari ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Mahal, kailangan ba talaga nating gawin ito? Oh, Mahal, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Alam na alam mo na kung wala ka, para akong isdang nawalan ng tubig. Hindi ako aalis. maging mabuti ka. Sa panahong ito, maraming tao talaga ang manonood sa akin. Ayokong masangkot ka o maapektuhan dahil sa akin. Kasi, kakabalik mo lang sa kontrol ng kumpanya ni Lou. Ayokong masayang lahat ng hirap mo dahil sa akin. Alis na ako. See? Mahal, aalis na talaga ako ngayon. Alis. Mahal, tandaan mo akong isipin. Yuyuan, lumabas ka sa media circle. Walang hiya kang mamamahayag. Lumayo ka. Isang mapagkunwari. Nakakadiri. Yuyuan. Hindi ba magaling kang magpanggap? Ngayon, buong internet ay sumusumpa sa'yo. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Yuyuan, Ano yun? ako. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sige, magpatuloy ka. Ito ang mga natuklasan ko.
tungkol sa nangyari noong panahong iyon. Talagang pinagbintangan ka. Sige, nakuha ko. Ano ngayon? Dapat ba akong magpasalamat sa'yo, Ginoong Lu? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang. Ano? Magbayad sa'yo? Gusto mong patawarin kita? Lusun, 5 taon na ang nakararaan noong kailangan kita. Maniwala sa akin. Nasaan ka? Ngayon mo ilalabas ang ebidensyang ito? Hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Yuyuan. Ikaw. Mag-ingat ka kay Manman. Siya ay kumikilos ng kakaiba kamakailan. Lucian, dapat kang mag-alala tungkol sa sarili mo. Ang aking mga bagay, hindi kailangan ang pag-aalala mo. Hindi kailangan. Sinasabi mo sa akin na hindi mo kailangan? Kumusta? Ano? Nahanap ko na ang tao. Okay, papunta na ako. Tinawag kita rito ngayon para kumpirmahin ang isang bagay. Mr. Lu, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Wala talaga akong maalala. Ito? Naalala mo pa ba ito? Ito. Mr. Lu, Huwag kang magtalo. Noon, ikaw at si Yu Yuan ang magkasamang namamahala sa proyektong ito. Si Yu Yuan ay naparatangan ng pag-leak ng mga sekreto. Ang mga tinatawag mong ebidensya. Ikaw ba ang humawak? Mr. Lu, huwag mo akong pilitin. Ito ang kotse na binayaran mo ng buo noong nakaraang buwan. Isa ka lang ordinaryong empleyado. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Oh, si Miss Lu Manman ang nagsabi sa akin na gawin ito. Sinabi niya na basta ilagay ko ang mga peking ebidensya, bibigyan niya ako ng 500,000. Noong panahong iyon, talagang kailangan ko ng pera. Wala akong pagpipilian. Kaya ang mga piraso ng ebidensya ay lahat niya pinalsipika. Kung saan nanggaling ang mga ebidensyang iyon, hindi rin ako sigurado. Sinabi lang ni Manman na si Yu Yuan ay hadlang sa kanya at kailangan alisin. Ginagawa ko lang ang sinabi niya. Wala na talaga akong alam. Mr. Lu, pakiusap, huwag mo akong pilitin. Sige, pwede ka nang umalis. Mr. Lu, ang sinabi ko ngayon, lahat iyon ay dahil sa pressure mo. Hindi iyon ideya ko. Man, sana hindi ikaw iyon. Yu Yuan, may ipapakita ako sa iyo. Ano naman ito? Pwede bang huwag kang magdulot ng gulo sa oras ng trabaho? Natagpuan ko ang ebidensya noong dati. Ang ebidensya para sa nangyari, nagpapatunay na biktima ka ng palsipikasyon. Ha? Kahit kailan mo kailangan, maaari ko itong ipakita anumang oras upang patunayan ang iyong kawalang sala. Patunayan lang na inosente ako. Hindi iyon sapat, napakagaan. Lu, Iksun, Manman, pag-amin ninyo sa inyong pagkakamali, napakaliit para sa inyong dalawa. Hindi ko kailangan na patunayan ninyo ang aking kawalang sala at hindi ko rin kailangan na maniwala kayo sa akin. Sa publiko, ikaw ang amo ko at ako ang empleyado mo. Sa pribado, ikaw ang pamangkin ko at ako ang iyong tiya sa pagkakasal. Pakiusap, panatilihin ang tamang distansya sa akin. Kung gayon bakit, suot mo pa rin ang singsing noong dati? Ang iyong kasal sa aking tiyuhin, pinilit ka niya, hindi ba? Mahal mo ako. Lucian, anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Yu Yuan, ikaw? Sinaktan mo na naman ako. Ang pagsuntok sa'yo ay napakabait pa. Sa susunod na gawin mo ito, tatawag ako ng pulis. Yu Yuan, huwag kang umalis, magpaliwanag ka. Ano ang dapat ipaliwanag? Ang singsing. Suot mo ang singsing na ibinigay ko sa'yo kung sa puso mo. Kung wala ako sa puso mo, matagal mo na sanang itinapon. Ito ang pinag-uusapan mo. Patuloy mo tong suot? Hindi ba dahil hindi mo ako kayang bitawan? Yu Yuan, aminin mo na, nasa puso mo pa rin ako. Nagpakasal ka kay uncle? Para lang akong inisin, tama? Lucian, talagang hindi mo naiintindihan. O, niloloko mo lang ang sarili mo? Lucian, sa tingin mo ba na ang pagsuot ng singsing na ito ay nangangahulugang hindi kita makakalimutan? Hindi ba? Mali ka, Masalu. Ang dahilan kung bakit mayroon kang ganitong ilusyon ay dahil sa trabaho ko. Hindi mo ito naintindihan kailanman. At dahil din, ang iyong ego ay sobrang laki. Ang singsing na ito
Suot ko ito sa loob ng 5 taon. Hindi dahil hindi ko kayang pakawalan, kundi dahil nasanay na ako. Ano? Naging war correspondent ako sa loob ng 5 taon. Iyon ay isang sona ng digmaan. Araw-araw, pagmulat ko ng mga mata ko, hindi ko alam kung makikita ko pa ba ang araw sa susunod na araw. Ang singsing na ito, hindi ito kumakatawan sa iyo. Kumakatawan ito sa akin na nagtiis at nakaligtas sa digmaan. Bawat tao sa war zone may isang bagay na kasama nila sa mahabang panahon. Para sa akin, ito ay bagay lamang. At ito ay ang singsing na ito. Dapat ko na itong itinapon noon pa. Dahil labis kang nagmamalasakit. Hindi. Ikaw? Talaga bang itinapon mo ito? Dapat ko nang ginawa noon pa. May biglang pumasok dati. Yuan, nagsisinungaling ka sa akin. Tiyak na nagsisinungaling ka, tama ba? Hindi ka pwedeng umalis. Sa pagitan natin, lahat ng taon na ito ng damdamin. Paano mo binitawan? Damdamin? Anong damdamin ang meron tayo, Master Lu? Noong mahal kita, trinato mo akong parang tanga. Noong pinagbintangan ako, trinato mo akong parang kriminal. Wala ako ng 5 taon, at hindi ka man lang nagtanong sa akin. Lucian, hindi mo talaga ako minahal. Minahal mo ang pakiramdam na hinahabol ka. Ito ay ilusyon mo na mahal pa kita. Pero ngayon, kailangan nang matapos ang ilusyong iyon. At hindi na ako pupunta sa war zone. Ano? Buntis ako. Sa anak ng tiyuhin mo. Congratulations. Magiging pinsan ka na. Bro, anong problema? Kuya, kausapin mo ako. Huwag mo akong takutin. Man. Si Yuan ba? Inapi ka ba niya? Simula ng pakasalan niya si Tito, pinupuntirya ka na niya. Hindi ka niya mahal. Nagbabayad lang siya ng ganti. Kakausapin ko siya. Aayusin ko para sa'yo. Man, huwag kang umalis. Kuya, anong nangyari? Pagkatapos ng lahat, pinoprotektahan mo pa rin siya. Buntis siya. Ano? Yuan. Buntis siya. Anak ni Tito. At sinabi niya na hindi ko siya mahal. Ang pagmamahal ko ay ilusyon. Sinabi niya na buntis siya sa anak ni Tito. At binati ako sa pagiging pinsan. Ano ang hinintay ko sa loob ng 5 taon? Kuya, huwag kang ganyan. Tama siya. Hindi ko talaga siya pinaniwalaan. Dahil hindi ko siya sapat na minahal, kaya siya pumili ng iba. Hindi. Lahat ito ay si Yuan mismo. Siya ay isang babaeng pabago-bago. Walang kinalaman sa'yo. Maging ang singsing, itinapon niya. Ayaw na sa akin ni Yuan. Kuya, nandito pa ako para sa'yo. Ano man ang mangyari, sasamahan kita. Iba yan? Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Alam mo ba na mula noong bata ako? Mula nung bata ka, ano? Wala. Kalimutan mo na. Sinabi ko sa'yo, hindi mo maiintindihan. Kuya, alam mo ba, na makita kang ganito gaano kasakit sa akin? Yuan, sino ka ba? Bakit mo ginagalit ang kuya ko? Meron ka ng tito mo. Bakit kailangan mong nakawin ang puso ng kuya ko? Yuan, hintayin mo lang. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Ang pulong na ito ngayon ay pangunahing para talakayin ang progreso ng proyekto sa larangan ng digma. May sasabihin ba ang sinuman? Magsimula kay Yuan. Batay sa kasalukuyang progreso, kailangan naming gumawa ng mga pagsulong sa 3 lugar. Yuan, hintayin mo lang. Ngayon ang araw na mapapahiya at masisira ka.
Pagkatapos ngayon, susunod kang babalik sa larangan ng digma. At mamamatay doon. Hindi ka na babalik. Sige, ito na ang katapusan ng aking presentasyon. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Yuyuan. Hindi ka magtatagal sa pagyayabang mo. Ano ang tingin ng lahat? May iba pa bang opinyon? Sa tingin ko, maayos ang plano na ito. Maaari na tayong magpatuloy. Sumasang-ayon ako. Kung ganon, May tanong ako. Konsultandyo, talagang maganda ang iyong plano. Pero gusto kong malaman, saan galing ang datos na ito? Pananaliksik ng project team, kasama ang sarili kong karanasan sa larangan. Ganoon ba? Pero narinig ko ang ilan sa mga datos na ito ay panloob ng pamilya Lu matatagpuan lamang sa mga kumpidensyal na dokumento. Lumanman, ano ang ibig mong sabihin? Mayroon akong ebidensya dito. CEO Lu, tingnan mo. Ito ay isang folder mula sa computer ni Yuyuan. Naglalaman ito ng aming pangunahing datos ng pamilya Lu. Ang mga file na ito ay karaniwang pinamamahalaan ng strategy team. Siya ay isang external consultant. Bakit siya magkakaroon ng access dito? Lumanman? Ano ang ginagawa mo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. May record siya. Natatakot akong magnakaw siya ng mga sikreto ng kumpanya. tama na. Lumanman, ito ang sinasabi mong ebidensya? Hindi ba ito sapat? Ang datos na ito ay lahat. Yuyuan, mayroon ka bang sasabihin? Siyempre, Lumanman, alam mo ba kung ano ang laman ng file na ito? Oo. Ano? Ito ay mula 5 taon na ang nakaraan. Yung proyekto yung bahaging ginawa mo. Ang timestamp na ito, ang IP na ito, ang operation ID na ito, Lumanman. Ikaw ang nagproseso ng data na ito, pero ako ang napapahamak. Lumanman, paano mo tatanggapin ang responsibilidad? Dahil sa pagkakamali mo, ang market cap ng Lu Corporation ay bumaba ng hindi bababa sa 3 puntos. Ang cool ng asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Mayroon pang iba sa nangyari noon. Maaaring totoo. Siguro. Man, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako, talaga, hindi. Si Yuyuan, sinet up niya ako. Ito, Chairman Lu. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Frame up. Nagkataon na mayroon akong dokumento dito. Miss Lumanman, tingnan mo. Narito ang 5 taong halaga ng lahat ng mga talaan ng investigasyon. Bawat transfer, bawat screenshot, bawat piraso ng ebidensya, bawat saksi ay narito. Lumanman, gusto mo bang tingnan ang iyong mga ginawa? Imposible. Ang ginawa ko noon ay maingat. Ang mga kaugnay na ebidensya at saksi ay inayos ko na. Walang paraan na mahahanap nila ang mga ito. Imposible. Ginawa mo lang ang lahat ng ito. Hindi ito totoo. Wala sa mga ito ang totoo. Ang pagpunit ay hindi makakatulong. Hindi mo ba talaga naisip na ibibigay ko ang orihinal na ebidensya sa taong siya ang salarin, hindi ba? Tiyuhin. Presidente Lu. Lusun, ano ang gusto mong sabihin? Kung ikaw, bilang isang direktor, ay hindi rin marunong mag-iba ng tama at mali, sa tingin ko, dapat kang pumunta sa sangay para makakuha ng karagdagang karanasan. Hindi ako maglalakas loob. Mabuti naman at hindi. Kung gagambalain mo muli ang aking asawa, ililipat kita diretso sa malayong branch sa ibang bansa. Lahat ng tao dito ngayon, makinig kayo. Yuyuan, ang gold medal journalist na inupahan ko, bawat proyekto na meron siya ngayon, bawat isa may pahintulot ko. Magkakaroon tayo ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Lu Group. Kung sino man ang mga has na siraan siya, maglagay ng hadlang at maantala ang pag-unlad ng trabaho, ginugulo nila ako. Galawin siya, galawin mo ako, at galawin mo ang Lu Group. Anumang pagkalugi sa pananalapi, kukunin mula sa kanya ng personal. Umalis na kayo. Tigil! Lu, ano ang problema, Mr. Lu? Binalaan na kita dati. Tandaan mo? Tito, ako. Mukhang hindi mo pinansin. Lucian, ibig kong sabihin, kahit na ganyan kakatanga, ang ginawa niya, dapat alam mo ang tungkol dito, di ba? Tito, ako. Tama na. Pinatira ko kayo para lang sabihin sa inyo. Kung kayong dalawa, mga has na guluhin si Yuyuan muli, ipapadala ko kayong dalawa sa ibang bansa.
Makatitiyak kayo, tiyak na hindi ito magiging ang lugar na gusto ninyong puntahan. Pag-isipan ninyo ito. Kuya, Man, tinatanong kita. Tungkol sa mga bagay na iyon, ginawa mo ba iyon? kuya. Hindi mo basta-basta paniniwalaan si Tito. Kasabwat niya si Yuyuan. Siyempre, kakampihan niya ito. Tiyak na ganoon. Luman, tumigil ka sa pagpapanggap. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bukod sa ebidensya mula kay Tito, mayroon din akong iba. Man, sabihin mo sa akin, bakit mo ito ginawa? Magsalita ka. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit. Alam mo ba na mula pa noong bata ako? Mula noong bata, ano? Minahal na kita mula noong bata pa ako. Pero inampun ako ng pamilyang Lu. Lumaki akong kasama ka. Bakit si Yuyuan lang ang nasa paningin mo? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ang isang tulad ni Yuyuan, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ako lang ang tunay na tapat sa iyo. Man, makinig kang mabuti. Sa pagitan natin, pagmamahalang magkapatid lang. Noon man, ngayon, at sa hinaharap ay ganoon pa rin. Ang pagmamahal mo ay sumira sa akin. Kuya, hindi mo ito magagawa sa akin. Man, tigilan mo na. Habang may panahon pa. Huli na. Huli na ang lahat. Bro, uminom ka ng tubig. Hindi, salamat. Malapit na ang ika-30 anibersaryo ng pamilya Lu. Ang pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo. Lahat mag-ayos. Lalo na ikaw. Man, huwag kang magdulot ng gulo. Tay, hindi. Masayang okasyon ito, hindi lang para sa kumpanya. At gusto ko ring magbigay ng aking pagbati kay Uncle at kay Yuyuan para ipadala ang aking pagbati. Pero Yuyuan, bilang ano ka dadalo? Siyempre, bilang asawa ko. Oh, action. Ano ang problema? Hindi pa naman taglamig. Bakit humihina ang katawan mo? Yuyuan, bukas dadalo ka bilang asawa ng Uncle. Bilang asawa niya, kinakabahan ka ba? Ano ang ikinakabahala ko? Tama, hindi ka natatakot sa putok ng baril at bala. Pero bukas ay high society party. Wala kang masyadong karanasan. Huwag kang magpakatanga at hayaan ang mga tagalabang tumingin ng mababa sa atin, ang pamilya Lu. Luman man. Si Yuyuan ay asawa ko. Bawat galaw niya ay sumasalamin sa akin. Tungkol sa mga biro, kung sino ang magiging biro bukas ay hindi pa tiyak. Sige, lahat magpahinga ng maaga, maghanda ng mabuti sa mga araw na ito. Huwag mong hiyain ang pamilya Lu. Yuyuan, Tawagin mo siyang tita. tita. Ang nangyari dati ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Hindi na kailangan magbawi. Kung pwede mo lang layuan ang tita mo, magpapasalamat ako ng lubos. Yuyuan, may surprise ako para sa iyo bukas. Excited ka ba? Siyempre, sana ang regalong inihanda mo ay talagang maganda. Babe, malapit na siyang kumilos. Malamang bukas. Anong plano mo? Bukod sa mga ebidensyang iyon, alam ko rin na nalaman ni Luman Man kung bakit ako pumunta sa war zone noon. Sa tingin ko, gusto niya iyon gamitin laban sa akin. Sabihin na galit ako sa pamilyang Lu. Sabihin na kasama kita may nakatagong motibo. Sabihin na ikaw ang kasangkapan ko sa paghihiganti. Baliw ba siya? Kung maglalaro siya ng laro, sasabihin ko lahat tungkol sa kanyang ama. Na mga ginawa noong araw na iyon, ilalantad ko lahat. Okay lang, matatapos na lahat bukas. Mula bukas, malalaman ng lahat na si Yuyuan ay asawa ko, si Lu Zaye. Sige, kung gusto mo. Lahat, salamat sa pagdating ninyo kahit umuulan para dumalo sa 30th anniversary celebration ng Lu Group. Sa loob ng 30 taon na ito, marami tayong pagsubok na hinarap at ang makarating dito ngayon ay dahil sa inyong suporta. Yuyuan, ang ganda mo ngayon. Bagay na bagay sa'yo ang damit na iyan. Salamat. Alam mo, may inihanda akong sorpresa para sa'yo ngayon. Handa ka na ba? Para sa araw na ito, 5 taon akong naghanda. Luman Man, natatakot ako na baka hindi ka kumilos. Buti na lang, ang iyong kasuklam-suklam na ugali ay hindi nagbago kahit isa sa
sa loob ng 5 taon. Sige, at, Lumanman, may inihanda rin akong sorpresa para sa'yo. Ha, puro yabang lang. Malapit na siyang kumilos. Hayaan mo siya. Kuya, anong ginagawa mo dito mag-isa? Nagpapahangin lang. Kuya, sa tingin mo, pagkatapos ngayong gabi, magiging iba na ba ang lahat? Manman, anong balak mo? Gusto ko lang malaman ng lahat ang totoo. Salamat sa pagdating ninyong lahat sa Lu Group Ika 30 anibersaryo. Sa loob ng 30 taon, ang Lu Group ay nagtiis ng mga bagyo. Para magkaroon ngayon, lahat salamat sa inyong suporta. Saye, matagal ka nang bumalik. Kaya mo bang pamahalaan ang mga gawain ng grupo? Kung may sobra, maaari mong sabihan si Aksyon at Manman na mas tumulong sa iyo. Dapat din tayong magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataan. Ang tusong matanda. Hindi naman ako gaanong mas matanda kaysa sa 2 tangang iyon. Nabawi ko na ang grupo at gusto na niyang hatiin ang aking kapangyarihan. Ayos lang ang lahat. Si Aksyon at Manman, bata pa sila. Kailangan nila ng karanasan. Kung may pagkakataon, aayusin ko para sa kanila. Gayunpaman, pero ang pagkakataong iyon, maaari kang maghintay ng walang hanggan. Mabuti yan, mabuti yan. Ilang taon kang nasa ibang bansa, kaya tiyak na kalawang na ang iyong kaalaman sa mga usapin ng grupo. Ngayong nakabalik ka, galingan mo. Huwag mong hayaang pagtawanan ka ng iba. Huwag kang mag-alala, nagtatrabaho ako para walang makakita ng pagkakamali. Kung may oras ka, dapat mong mas alalahanin ang sarili mong anak na babae. Oh, Tito Lu. Dapat mong alalahanin ang sarili mong anak na lalaki at babae. Ikaw, Tay, masayang araw ngayon. Bakit mo ba iyan binanggit? ano? Hindi ba ako pwedeng magsalita? Si Zaye ay iyong tito. Hindi ba tama na alagaan siya? Tama si tatay. Tito, pagkatapos ng maraming taon na wala, siguradong marami kang pinagdaanan. Siya nga pala, Tito. Narinig ko na napakadelikado ng Warzone. Ikaw at si Ate Yuyuan ay marami ng pinagdaanan. Ano? Gusto mo ring maranasan? Hindi ako maglalakas loob. Sa tingin ko lang si Ate Yuyuan ay talagang kahanga-hanga. Ikaw at si Ate Yuyuan, nagkakilala kayo sa Warzone, tama ba? Oh, siya ay isang war journalist. Nagkakilala kami doon. Ang galing ng pagkakataon. Ate Yuyuan, nakapagligtas ka ng maraming tao sa Warzone, nanalo ng maraming parangal, talagang kahanga-hanga. Pero, Lumanman, ano ang gusto mong sabihin? bueno, sabi nila ang War Journalist Circle ay medyo magulo. Ang katotohanang nanatili kang malinis hanggang ngayon ay talagang hindi madali. Lumanman, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Nag-aalala lang ako kay Tito. Si Tito ay may mataas na estado. Ang asawa ay dapat mabait, tama ba? Buntis ka. Ang bagay na ito hindi mo ba dapat ipaliwanag sa lahat? Bukod pa, gumugol ka ng 5 taon sa Warzone. Narinig ko ang mga babae doon ay tinatrato parang mga paninda. Ngayon kasama nito, bukas kasama ng iba. Hindi mo ba kailangan mong magpaliwanag? Si, di magtatanong ako sa'yo. Nakakita ka na ba ng mga refugee? Nakita mo ba sila sa gitna ng putukan? Hawak ang mga bangkay ng mga bata? Umiiyak ng husto. Nakakita ka na ba ng mga teenager na nawawalan ng mga paa o kamay sa labanan ngunit patuloy na nagpupumilit mabuhay? Noong naglalakad ako sa gitna ng putukan, nasaan ka? Noong nag-i-interview ako sa mga refugee camp, nasaan ka? Noong nailibing ako sa ilalim ng mga durog na bato, hinuhukay palabas, nasaan ka noon? Nakaupo ka sa napakagandang sala, humihigop ng champagne, kumakain ng steak, at naglakas loob ka sa mga nasa binggit ng buhay at kamatayan. Na nagpupumilit ng husto, sabihin ng basta-basta, parang mga paninda lang sila. Lumanman, alam mo ba kung ano ang digmaan? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay? Ako. Gusto ko lang. Gusto mo lang ano? Nagseselos ka lang? Ayaw mo lang tanggapin. Nakikita mo lang na ang isang taong dati mong tinapakan mo ay bumangon muli at hindi mo matanggap. Ikaw ang tunay na marumi dahil sa loob, puno ka ng karumaldumal na iyon. Lumanman, ikaw ay isa pa ring pervert na umiibig sa sarili mong kapatid. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagkakalokohan ba ako? Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Pinagbibintangan niya ako. Pinagbibintangan? Ang sinabi mo tungkol sa akin, hindi ba iyon ay pagbintang din? Lucian, mukhang hindi mo na alam kung paano magturo ng mga bata. Hayaan mo ako, at ang iyong tita, turuan ng leksyon ang batang pasaway na ito. Tama naman, man.
tumigil ka na. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Sige, pinoprotektahan niyo siya. Ipapakita ko sa lahat kung ano talaga siya. Larawan ito niya kasama ng mga militante. May kinalaman siya sa mga taong iyon. Iyan ang paraan kung paano niya nakuha ang lahat ng mga eksklusibong iyon. Tito, ito ba ang minamahal mong babaeng pinakasalan mo? Naglakas loob ka bang sabihin na alam mo ang lahat ng ginawa niya sa digmaan? Tapos ka na ba? Ano, Tinanong kita, tapos ka na ba? hindi ba sapat ang ebidensyang ito? Hindi sapat. Tito, ano ang sinasabi mo? Ang mga tinatawag na ebidensyang ito, saan mo nakuha ang mga iyan? Siyempre, ako mismo ang nakahanap ng mga iyan. Akala ko, matututo ka na. Bilang isang inapo ng pamilyang Lu, paano ka naging ganito katanga? Nakakagulat ito. Tito, si Manman ay nasira namin sa sobrang pag-aalaga. Lusun, tingnan mo ang sarili mo. Ipinagtanggol mo pa rin siya ngayon? Tama, si Yu Yuan. Ikaw, gusto mo lang ang pakiramdam na hinahabol ka. Dati, si Yuan Yuan, ngayon, siya naman, si Lu Manman. Lusun, ang pagmamahal mo ay katulad mo. Walang halaga tulad ng damo sa tabing daan. Lu Manman, dahil ipipilit mo ang mga tao mo ang nagsuri, kaya sapat na ang kakayahan ng mga tao mo. Natagpuan ba nila ito? Ano ito? Buksan mo at tingnan. Ikaw ito, mula 5 taon na ang nakalipas. Gumagawa ng peking ebidensya, nagsusuhol ng mga empleyado, lahat ng record ng pag-frame kay Yu Yuan. Bawat email, bawat saksi, bawat transfer ay nandito. Maliwanag na parang araw. Maliban sa litrato ngayong araw, ito dapat ang lahat ng ginawa mo. Hayop ka. Tatay, sinaktan mo ako. Paano naman ang pamilya Lu nagpalaki ng ganyang anak? Zaye, ang nangyari ngayon ay pagkukulang ko sa pagtuturo sa anak ko. Nagkamali si Manman at dapat parusahan. Pero miyembro siya ng pamilya Lu. Kung lumabas ito, hindi maganda para sa reputasyon ng pamilya Lu. Paano kung ganito? Ikukulong ko siya. Hayaan siyang magmuni-muni ng maayos. Tungkol sa mga ebidensyang ito, harapin natin ito sa saradong pinto. At huwag hayaang lumabas. Zaye, pamilya tayo. Kahit immature siya, pamangkin mo pa rin siya. Gawin mo na lang para sa akin. Gawin nating maliit ang malaking bagay na ito. At mawala na ang maliit. Babantayan ko siya simula ngayon. At hindi ko na siya papayagang lumapit kay Yu Yuan. CJ, Tito, Manman, na-spoil lang siya natin. Yu Yuan, alam kong naapi ka. Ipapasori ko si Manman sa iyo. Bibigyan kanya ng bahagi ng kanyang ipon bilang kompensasyon. Ano sa tingin mo? Akala mo kailangan ko ang maliit na pera na iyon? Kung gusto ko, ang buong Lu Corporation ay akin. Anong sinabi mo? 5 taon ang nakalipas. Noong pinaratangan niya ako, nasaan ka? Noong nakikipaglaban ako para sa aking buhay sa battlefield, nasaan ka? Ngayong lumabas na ang katotohanan, sabi mo lang ayusin natin ito sa likod ng saradong pinto at sa tingin mo, mawawala na lahat? Kinoong Lu, nirerespeto kita bilang isang nakatatanda at tinatawag kitang tito, pero kailangan mong maintindihan, hindi ako miyembro ng pamilya Lu. Ang reputasyon ng inyong pamilya ay walang kinalaman sa akin. Ang gusto ko ay hustisya. Paalam. Ganyan ba ang ugali mo? Ibig mong sabihin? Ang sinasabi ng asawa ko ay ang ugali ko. Tay, nakita mo yun. Wala namang may pakialam sa'yo. Akala mo ba na ang sampal na yan ay makakapagpawala ng lahat? Gusto nila akong patayin. Tumahimik ka. Hindi ako tatahimik. Gusto mo bang takpan ang lahat? Sige, sasabihin ko sa'yo. May mas malaking bagay. Tio, alam mo ba kung sino ang nagpadala sa'yo sa war zone? Siya yon, ang mahal kong tatay. Gusto kanyang patayin doon. Natatakot siya na agawin mo ang kapangyarihan niya. Yu Yuan, gusto mo ng hustisya, di ba? Humingi ka sa kanya. Lu Manman, ang pamilya Lu, pagkatapos ng lahat, ay nagpalaki sa iyo ng mahigit 20 taon. At ganito mo ako binabayaran. Paano mo nagawang sa publiko, siraan ako? Pinalaki ako. Pinalaki mo at pinakain. Gusto mo lang ako bilang kalasag mo. Kailangan mo ng masunuring tauhan para gumanap na mabait sa harap ng anak mo. Sa loob ng 20 taon, tinanong mo ba kung ano ang gusto ko? Mga guwardiya, dalhin siya. Ngayon na. Pakawalan mo ako, bitawan mo. Dalhin siya palayo. Tigil, tigil. Huwag mo siyang saktan. Inampon ako. Alam mo ba araw-araw ko siyang nakikita, at lagi mong sinasabi na kapatid ko siya. Anong pakiramdam nun? Alam mo bang gusto ko siyang lapitan araw-araw, at tinitignan mo ako ng ganyang tingin? Anong pakiramdam nun? Manman, kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Ayokong maging kapatid mo. Hindi naman tayo magkadugo.
Bakit si Yuyuan lang ang nakikita mo at hindi ako? Bakit hindi mo ako tingnan? Pasensya na, Man-Man. Mahigit 20 taon kitang pinalaki at naging walang utang na loob ka. Pinalaki ako. Pinalaki ang isang aso. Ang aso'y kumakawag ng buntot para pasayahin ang amo. Hindi man lang ako umabot doon. Ikaw. Kapag lumalala na, sasampalin mo lang ako at tatalikuran. Kung ganoon, walang mabubuhay. Sawa na ako sa buhay na ito. Kung hindi ako makakasama ni Kuya, mas gugustuhin ko pang mamatay. Man-Man, Bayaw. Totoo ang sinasabi niya. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Tingnan mo siya. Baliw siya. Paano mo siya mapapaniwalaan? Ganoon ba? Magtatanong ako sa iyo. Noong araw, nang pumunta ako sa digmaan, sino ang nag-ayos niyon? Tito, tungkol doon. Lucian, hindi mo kailangang magsalita. Wala kang karapatan dito. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba ang nagplano ng nangyari noong araw? Zaye, pakinggan mo ako. Noong araw, wala akong pagpipilian. Natatakot ako sa iyo. Natatakot sa akin? Natatakot sa ano? Natatakot na kunin ko ang iyong kapangyarihan? Kaya gusto mong mamatay ako sa digmaan. Ayos, napakabuti. Mga binibini at Ginoo, ang handaan ngayong araw nagtatapos dito. Ang mga usapin ng pamilya Lu ay hindi dapat harapin sa harap ng lahat. Mangyaring umalis na kayo. Sa ibang araw, ako, si Lu, ay personal na pupunta upang humingi ng tawad. Ngayon, wala na ang lahat. Ngayon, mag-aayos tayo. Ano? Ano ang ginagawa mo? Noon, binigyan mo ako ng ganyang regalo. Ngayon, gagantihan kita. Ano sa tingin mo? Ano ang gusto mong sabihin? Zaye, nasabi ko na lahat. Tungkol sa nangyari noon, naging tanga ako. Nagkamali ako sa iyo. Inosente sina Aksyon at Man-Man. Kung may galit ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong habulin ang mga bata. Mali ka sa akin. Ano ngayon? Kaya, Ang katotohanang nagkamali ka sa akin, tandang-tanda ko iyon. Ngunit ngayon, iba ang pinag-uusapan ko. Ano? Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ang bote. Huwag kang lalapit. Akala mo gusto ko ang buhay mo? Ayaw ko lang makita ng asawa ko ang madugong eksena. Ibaba mo iyan. Sa puntong ito, ano pa ang gusto mo? Ano ba ang gusto ko? Ginoo, alam mo ba, ang pinakamalaking pangarap ko ay ang tumayo sa tabi mo ng hayagan at may pagmamalaki. Man-Man, tumigil ka sa pagsasalita. Bakit hindi? Malinaw naman na hindi tayo magkadugo. Kung wala kang kahit anong nararamdaman para sa akin, bakit mo naman ako inaalagaan ng mabuti? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit? Matapos kitang mahalin ng 20 taon, sasabihin mong mahal mo si Yuyuan, nakasama kita ng 20 taon. Gaano siya katagal na kasama mo? Bakit siya ang mahal mo at hindi ako? Man-Man, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa panahon. Sa ano? Dahil mas maganda siya sa akin. Dahil mas marunong siyang magpalamig. Luman-man, hindi mo ba alam? Hindi ka mahal ni Lucian. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil sa simula pa lang, mali na ang ginawa mo. Ano? Lahat ng ginawa mo ay nakasakit sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay pagpapasaya sa iba, hindi pagpapahirap sa kanila. Pero ang pagmamahal mo ay sumira sa kanya. Man-Man, makinig kang mabuti. Pagmamahal lang ng magkapatid ang nasa pagitan natin. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang pagmamahal mo ay sumira sa akin. Ano ang alam mo? Wala kang alam. Yuyuan, Ano ang tinitingnan mo? Nakatingin sa asawa ng iba? Wala ka bang sariling asawa? Tsaka, gaano ka ba ka-inosente? Tito, ako. Si Luman man ay matagal ka ng gusto. Talagang wala ka talagang alam? Siyempre alam mo, pero hindi ka tahasan na tumanggi sa kanya. Nasiyahan ka sa kabutihan niya. Nasiyahan ka sa pag-aalaga niya. Nasiyahan ka sa pakiramdam na laging nasa paligid mo siya. Binigyan mo siya ng maling akala. Pinaasa mo siya. Hindi. Hindi totoo iyon. Ako. Kung nilinaw mo lang ng mas maaga, baka hindi umabot sa ganito. Bro, ikaw. Man-Man, pasensya na. Hindi ko alam na magiging ganito. Hindi mo alam. Araw-araw kitang inihahandaan ng tsaa at tubig. Araw-araw kitang inaalagaan. Araw-araw kapag nakatingin ako sa iyo, wala ka bang nararamdaman? Kaya ikaw ang nanlinlang sa akin. Kaya pala lagi kang nagsisinungaling sa akin. Tama si Yuyuan. Isa ka lang talagang gago. Gusto mo lang na may nagmamabuti sa iyo. Bro. Hindi. Lucian, ang pagmamahal mo ay kasing baba ng pagkatao mo.
Sobrang galit ako sa sarili ko dahil naging bulag ako sa nakaraang 20 taon ang magkagusto sa isang tao na bulok mismo ang pagkatao. Tama na, tama na. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa ginawa mong eksena? Hindi ba ito sapat na nakakahiya? Nakakahiya, tatay. Sa tingin mo nakakahiya ako? Hindi ba? Isang babae na laging humahabol sa lalaki at sa sarili niyang kapatid pa, pinapahiya mo ako. May kapal ka ng mukha? Noong ipinadala mo si Tito sa war zone, may mukha ka ba noon? Ikaw? Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Binigyan mo ako ng kahit anong gusto ko. Pinagtakpan mo ako kahit anong mali ko. Pinaisip mo sa akin na basta't sumubok ako, makakakuha ako ng kahit ano. Wala bang kasalanan si kuya? Kung hindi dahil sa kanya, Tama na. Lumanman. Marami kang ginawa. Para sa isang taong hindi ka mahal. Naging worth it ba? ano? Gusto mo si Lucian? Wala namang masama roon sa sarili nito. Pero ang mga ginawa mo na saktan si Yuyuan, pagbili ng mga bot para magkalat ng chismis, hindi iyon pag-ibig. Pagka makasarili iyon. Gusto mo ring mapahiya ako? Hindi kita pinagtatawanan. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Ang totoo ay ikaw at si Lucian ay hindi naiintindihan ng pag-ibig at hindi ka rin marunong magmahal. Gusto ko lang siyang tumingin sa akin. Tumingin ba siya? Man, pasensya na. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin, pero palagi kitang itinuturing na kapatid. Kapatid? Kapatid na naman. Ayoko nang maging kapatid mo. Mahigit 20 taon na akong kapatid mo. Ano ba sa akin ang hindi sapat? Gusto mong mag-aral ng finance, isinantabi ko ang sarili kong hilig, at nag-aral ng finance kasama ka. Gusto mong sumali sa kompetisyon, humanap ako ng mga tao para sa'yo, kahit saan. Ano ba sa akin ang hindi sapat? Lumanman, mali ka. Ano? Hindi ka mahal ni Lucian. Hindi dahil hindi ka sapat. Dahil simula pa lang, hindi kanya inilagay sa posisyong iyon. Lahat ng ginawa mo sa kanyang paningin ay palaging pag-aalala ng isang nakababatang kapatid. Kaya, lahat ng mahigit 20 taon na ito ay nasayang na pagsisikap. Hindi na sayang. Mali lang ang paraan mo. Man, ako, Lusun, talagang gusto kita ng sobra. alam ko. Pasensya na. Alam mo ba kung ano ang naging estado ko sa lahat ng taong ito? Alam mo ba kapag ngumingiti ka kay Yuyuan araw-araw, gaano kasakit ang puso ko? Alam mo bang hindi ako makatulog gabi-gabi, na umaasang mas titingnan mo ako ng kaunti? 20 taon mo akong niloko. Mababawi ba ng isang paumanhin iyon? Pasensya na, Man. Hindi ko inakalang magiging ganito. Hindi inakala sa lahat ng mahigit 20 taon na ito. Hindi ka man lang nag-isip o wala ka lang talagang pakialam. Kaya ako pala ang katawa-tawa. Mula simula hanggang wakas, naging katawa-tawa ako. Man, Tumigil ka. Lucian, nasusuka ako sa'yo. Sinira mo sila. Nasiyahan ka na ba? Sinira ko sila. Sinira sila. Ikaw. Ibinalik mo siya, pero hindi mo sinabi ang totoo. Hayaan mo siyang lumaki bilang ampon na anak. Hayaan mo siyang magkaroon ng damdamin para kay Lucian na hindi dapat niyang naramdaman ang mga bagay na ginawa niya. Sa ugat ng lahat saan ito nanggagaling. Ikaw yan. Akala mo, pinoprotektahan mo siya. Sinasaktan mo siya. Sinira mo ang 20 taon ng buhay niya. Ngayon, gusto mo akong sisihin? Lumanman, Ano? Nandito ka rin ba para manuya sa akin? Yuyuan, natalo ako. Talagang natalo. Masaya ka na ba? syempre, Kinasusuklaman kita. noong nasa war zone ako, mamatay na sana, kinasusuklaman kita. Sa tuwing naiisip ko, lahat ng sinira mo, kinasusuklaman kita. Ngayong nakikita kitang ganito, hindi na kita kinasusuklaman. Dapat mo akong kamuhian. Pero mas malala ang lagay ko kaysa sa iyo. Ang lalaking minahal ko ng 20 taon hindi man lang ako tiningnan. At isa pa rin siyang walang kwenta. Mayroon kang tiyuhin, isang karera, isang kinabukasan. Ano ang meron ako? Wala akong kahit ano. Mayroon ka? Mayroon ka ng sarili mo. Mula ngayon, pwede ka nang mabuhay para sa sarili mo. Mabuhay para sa sarili. Paano? Ang mga pagkakamali mo dati, ang mga taong mali ang minahal mo, mula ngayon, gawin mo ang mga tamang bagay. Mahalin mo ang mga tamang tao. 20 ka pa lang, nasa unahan pa ang karamihan ng buhay mo. Gusto mo bang patuloy na mabuhay sa mga obsession ng nakaraan? O magsimula ng bago? Ikaw. Hindi mo na ako kinasusuklaman. Kahit na ano naman. Ang asawa ko ay napakabait. Hindi yan kabaitan. Katamaran yan. Masyadong tamad para magtanim ng galit. Wag lang maging tamad na mahalin ang asawa mo.
Tama na ang daldal. Wala kang sineseryoso. Man. Pasensya na. Tama si Uncle. Alam kong gusto mo ako, pero hindi kita talagang tinanggihan. Nasiyahan ako sa kabutihan mo sa akin at nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Nagkamali rin ako. Pasensya na. Mula ngayon, pwede ba tayong maging tunay na magkapatid? Magiging mabuting kapatid na ako simula ngayon. Sa wakas, ay libre na sila, sa tingin ko. Naawa ka sa kanila? Hindi ako naawa. Naantig lang ako. 5 taon na ang nakalipas. Akala ko'y mabubuhay kami sa galit, magpakailanman. Ngayon, parang kaya na nating magpatawad. Napakaganda. Iyon ay dahil nandito ako, ang asawa mo. Oh, salamat mahal. Paano kung gantimpalaan kita mamaya? Talagang natutuwa ako. Huwag kang magyabang. Yuyuan? May sasabihin din ako sa iyo. Gusto ko lang sabihin, pasensya na. Seryoso ako. At sana'y maging masaya kayo ni Uncle. Hindi kailangan ng paghingi ng tawad. Pero ang pagbati na ito, tatanggapin namin. Kahit patawarin ka ni Yuan, hindi kita patatawarin. Nasaan si Xiaobao? Ipinadala sa kindergarten. Mahal, kasama mo si Xiaobao nitong mga araw at hindi mo ako pinansin. Uncle, ilang taon ka na ba? Bakit ka nagsiselos parang bata? Sa tingin ko si auntie lang ang makakatagal sa iyo. Bumalik ka na. Kumusta ang biyahe? May mga bagong karanasan? Siyempre. Pumunta ako sa Antarctica ngayon.